Ako si Tony Velasquez. Ako naman si Nina Corpus at ito ang Balitang Europe. Samahan niyo po kami sa paghahatid ng mga mahalaga at makabuluhang pangyayari sa iba't ibang bahagi ng Europa. Saan man dako ng mundo, asahan yung naroon kami handang maglingkod sa bawat kapamilyang Pilipino. Samantala, narito na ang ulo ng mga pangunahing balita. Occupy Wall Street protest, kumalat na sa Europa. Pagkontrol ang ikilang sa yaman ng buong mundo, kinundena ng mga nalilista. United Nations World Food Day Summit sa Rome, sinugod na protesta ng Migrante International. Mga kumpanya ng Pilipinas nakabenta ng 30 milyong dolyar sa World Food Trade Fair sa Germany. Delegado ng Pilipinas nagwagi ng 2 parangal sa International Choral Competition. St. Louis University ng Baguio City, ginangaan sa kanilang song, dance, and drama performance sa Brussels. Talaga po, kung nagtagal-tagal lang po ako at natapos po ang aking termino, siguro po ako ay nakapag-state visit dito sa United States. At President Sherrap, pinagkaguluhan ng mga Pinoy sa kanyang pagbisita sa London. Halos 7 milyong piso ang ginastos ng Pilipinas sa paglahok sa World Food Trade Fair sa Cologne, Germany. Pero nasuklian naman ito ng 30 milyong dolyar na benta ng mga produktong Pinoy. May report si Ver Quizon. Higit 100 kumpanya sa Pilipinas ang sumabak sa pagpapatikim at paglalako ng kanilang mga produkto sa World Food Trade Fair dito sa Cologne. Nakipagsabay ng pagkain at produktong agrikultura ng Pilipinas sa mga negosyante ng 180 bansa na agresibo ring nagbebenta ng produkto. Halos 7 milyong piso ang nilabas na pondo ng Center for International Trade Exposition o ZITEM para makalahok dito ang Pilipinas. To get this kind of this big pavilion, we paid about combined DA and SITEM, that's about 6.5 million pesos. And the exhibitor shared about 1 million pesos. Maliit lang umano ito kumpara sa dami ng mga negosyanteng taga-Europa na naghayag ng interes sa mga produktong Pinoy. Our products are for Filipino market. I was so surprised because a lot of inquiries came, and it's good that I was able to we joined this exhibition. Nakakaranas man ng krisis ang ekonomiya ng Europe, bukas pa rin ang mga negosyante roon sa pakikipagnegosyo sa mga Pinoy. Merong kaunting epekto ang recession, but in general, nag-develop naman yung market since compared to last year, it's much better. You are not affected by the recession, and not like the furniture and other industries. So we have new products that we have launched, and it's accepted very well in the market. Kinalugod naman ng SITEM ang resulta ng trade fair dahil umabot umano sa 30 milyong dolyar ang naibentang produkto ng Pilipinas. Para sa Balitang Europe, Bert Quizon, Cologne, Germany. May bago na ang ambassador ang Pilipinas sa Germany. Formal lang nagpakilala si Ambassador Maria Cleofe Natividad sa diplomatic at Filipino community sa Berlin. May report si Ver Quizon. Nanguna ang matataas na opisyal ng Germany sa 400 miyembro ng diplomatic community at Filipino leaders na nagbigay pugay sa isang bagong kinatawan ng Pilipinas sa Germany na si Ambassador Cleofe Natividad. Bihasa sa Aleman si Ambassador Natividad, kaya hindi naging mahirap para sa kanya ang matalaga sa Germany. And I am just really so honored that very high government officials from Germany came. The Member of Parliament, Ms. Sabine Weiss, is here. The State Secretary, Minister Cyril Nun, is also here, together with representatives of the government. And of course, kapiling po natin ngayon ang ating napakadaming kababayan dito sa Francois Isidro. Si Ambassador Natividad ang ika-17 sa mga naging opisyal na kinatawan ng Pilipinas sa Germany. He is very intelligent ambassador at talagang active. He is approachable
and we admire him. Inilatag din sa pagtitipon ang special cultural presentation. Really a great chorus. I think it was the best I've ever seen live on stage. It's really true. Isang gabi ng parangal para sa isang bagong ambasador na sa maikling panahon ng kanyang panunungkulan ay minahal na agad ng ating mga kababayan para sa Balitang Europe, Bergquison, Berlin, Germany. Pinagtibay na ang pagiging magkapatid na lungsod ng Calamba, Laguna sa Pilipinas at ang bayan ng Wilhelmsfeld, Germany. May report si Bergquison. Malakas ang buhos ng ulan, pero tuloy pa rin ang pag-aalay ng bulaklak sa bantayog ni Dr. Jose Rizal sa Rizal Park, Wilhelmsfeld. Hudyat ito ng ganap na pagiging sister cities ng Calamba, Laguna at Wilhelmsfeld. Pinarangalan naman ni Mayor Joaquin Chipeco ng Calamba City ang mga batang Aleman na nanalo sa essay contest sa buhay ni Rizal. Sabay ng paglagda ng kasunduan sa sisterhood ng dalawang lungsod, muling kinilala ng mga opisyal ng Wilhelmsfeld ang malaking papel ng lungsod sa pagkakabuo ng librong No Limitang Terrain ni Rizal. The highlight of this occasion is that Dr. Jose Rizal, who was born in Calamba and finished his novel No Limitangere here in Wilhelmsfeld, managed to bring Calamba and Wilhelmsfeld closer. Ngayong hapong ito ay nagkaroon isang kasunduan na sa aking palagay napakasagrado para sa aming mga taga-Calamba. Nag-alay rin ng kanta sa okasyon ang world champion na UST singers. Halos 6 na taon ding binuno ni Honorary Consul General Dr. Gerhard Seidler bago natuloy ang pagiging sister cities ng dalawang lungsod. Para sa Balitang Europe, Bergquison, Wilhelmsfeld, Germany.